paghagpat sa mga balita ikan sa pagkaumol niini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita o paghatod ini kaninyo pinaagi sa Double S News Roundup. Double S News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon o kalambuan niini dinhi sa Double S News Roundup. Mga kapuso, sa mga lugar nga mabot na itong Sibia og sabi sa nasamang partes Pilipinas. Welcome diri sa lang edisyon ng atong tulumanon, inyong tulumanon mga kapuso, ang Double S News Round. Adlaw karon nga Biyernes, Oktubre 3, 2025. Mga kapuso, kita may mag-uban ha pagtukyan ng mga dagkong isyu sa lokal, national ug international. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Mga kapuso, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote. Super Radio. Ug para sa mga nag-unang balita karong adlaw mga kapuso, Super Radio Local News. Super Radio. Super Radio. Super Radio. para sa mga nagunang balita sa lokal, ipirmahan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga ang kining Executive Order number 15 na temporaryong gilibkas ang truck ban sa tanang national ug provincial roads sa Sugbo. Ang maong nga lakang nagtugot sa mga pag-agi sa mga sakinan nga naghakot sa mga relief goods, construction materials, basic commodities ug uban pa mga importanteng kargamento ngadto sa lugar nga grabing naapektuhan sa 6.9 magnitude nga linog. Ang Philippine National Police uban sa koordinasyon sa mga local traffic enforcement units gimanduan nga ipatuman na maong kamanduan. Epektibo kini karong adlaw hangtod nga malibkas ang deklarasyon sa state of calamity sa probinsya. Super Tanky Bote sa Tulas. Bikas bahin mga kapuso, may ubay nga mga pantalan sa amihan ng bahin sa Sugbo ang nadaot human sa 6.9 magnitude nga linog niadtong Martes. Inibase sa status report sa Cebu Port Authority kon CPA. Samtang ang Pulang Bato Port sa Bugos City diin ang epicenter sa 6.9 magnitude nga linog. Isuspenso karon ang operasyon human na hugno ang Roro Ramps 1, 2 and 3 sa maong pantalan. Gawas ni ini ang Roro Ramp 4 ug 5 padayon pangagipaubos sa structural assessment ug matud pa may mga liki sab ang Hagnaya Port tungod sa maong linog. Una nang gipahibaw sa CPA nga ang operasyon sa maong pantalan para lang sa mga pasahero ug motorsiklo apan gihimo kini nga hingpit nga operasyon pagkahuman sa structural evaluation sa mga engineer sa CPA. Samtang ang Kawit Port sa Medellin, Cebu nakakuha po, na-damage po o mga pero mga ginagmay lang ni nga mga liki hinungdan nga fully operational rakyapon kini. Wala usab nakitang kadaot sa Maya Port sa Daan Bantayan diin mausab kini ang gigamit nga pantalan karon sa mga barko nga gikatakdang paingon diha sa Pulang Bato Port. Super Tanky Bote sa Tulas. Double S News Roundup. Mga kapuso, alita sa tuubang mga hisgotanan din sa ito ang tulumanon sa Double S News Roundup. Super Radio. Super Radio Pantay Linog. Mga kapuso, ang pagpangapod-apod sa mga relief goods alang sa mga residente na apektado sa linog nagpadayon man na balik sa trabaho karong adlaw. Kinatibuk ang workforce sa Bugos City Hall aron mas mapaspasan pa ang relief operations. Inihuman nagpost sa official Facebook page ang mayor na sa Bugo nga si Mayel Martinez. Pahigayon ang distribution pinagi sa nagkadayan nga mga barangay unya i-turn over sa mga purok
Matud pa sa mayor nga kini ang sistema mas epesyente kini og organisado kay mas kabalo ang mga lider sa purok kinsa ang tinuod nga mga namuyo. Labi na kadtong mga nagpuyo sa lagyo o tago nga lugar. Dugang pa nga posible sab nga mag house to house apan dili kini posible sa pagkakaroon tungod kay magkinahanglan og taas nga panahon ug daghang tao. Maong hangyo nila sa tanan nga mga residente nga makikalayon sa barangay ug purok leaders ilabi na kadtong kasamtangang walay balay aron ma-account pa siguro nga matagaan og ayuda. Super Radio. Ay tabitaan nga panahon na mga kapuso. Kay problema karon sa mga local government unit na to, mga LGUs is kini mga guba nga karsada og taytayan. Super Radio. Igin maato og dalatanan aning mga ayuda. Naa may ayuda, problema lisod dalon. Okay, guba ang karsada, guba ang taytayan, unang mahamper gyud ang operations. Diri sa daan bantayan mga kapuso. Forbida. No? Ang mga kuwang banig ayuda ning daan bantayan. Mo yung mga kuan ya. Kay dili daw tanan tagaan og ayuda. No, i-prioritize daw tong mga pag tanan apektado man siguro. Pag naay mga pili-pili system ba, di maglikay tag mga ingani sir. Sa mga LGU nga nag-ingani og operation ha. Sultian tamudan ayaw gina pilian ninyo. Kay may pili ng linog in town ay. Nata nakadungog tag information di nga ang katong mga grabing na apektuhan na kuno sila priority system kasi sila mag-identify kung kinsa ang mas nanginahanglan. Okay man na siya. Pero tanan man gud apektado. Nya, kamo ra ba diha? Kamo ra ba diha? Lisod ang transportation, lisod ipalit og pagkaon kay paliton man urang kana scarcity ba? Naglisod og palit ang tanan affected. So ganang mamili ta og priority og dili priority. Di kayi na ninyo no ayaw na. Tagai usa tanan. Unya diha siguro ta mangita sa mga tabangunon pag maayo. Ana na lang siguro balihon na to engineer, no? Tabangi sa tanan. Tagai tanan, mahatagan tanan ang katong mga na mas nanginahanglan pag maayo. Tagaan na to balik. Okay po. Pareho man mo na apektahan sa linog, pareho mo naglisod, walay tubig, walay mapalitan nga pagkaon. Diba? Ako yung mga kaila dito nga atin nailhan nga medyo arang-arang tinuod. Kay doktor ang anak. Pero ang gikaon pan. Kaya naman mo sila mapalitan. Walay mapalitan sa palibot. Kakakuha mo punto nga. Yes, arang-arang pero wala sila mapalitan. Walay kuhaan sa pagkaon. So nga nung atong pilion? Di ba? Nagsugod na sad mo ha. Manigi politika ni ayaw ta. Hatagi usat siguro tanan. Ana na lang balihon na to ba? Hatagan tanan nga affected mga constituente sa inyong lugar before na to palabian og hatag ang katong mga nanginahanglan. Super Radio. Eh di man mo organisado unsa man eh. Super Radio. Bikas bahin mga kapuso, water system sa Dakbayan sa Bogo. Ana-ana sa 60% nga na-restore sumala sa Bogo Water District. Kini tungod sa kadaot nga nadala iining 6.9 magnitude nga linaw. Usab punis mga problema mga kapuso. Ang mga main pipe sa tubig lisod kay nga naman pag-uyog sa yuta, nga putol, nga buslot. So kinarbanis ilom, no? Kini mga dagkong tubo. So muna problema karon sa luwa. No, kay nakita na nila nga naay damage pero dili pa nila makita ang kinatibuk-an nga damage kay wala pa may kuryente. Pero I think nabalik na ni karon. No, ilaha kinahanglan pa man ni dapat paagasan tanan. Unya tan-aon kung asa ang nag-leak para mailisan og tubo. Mataon-taoran pa gini mayon tagdi, may tag i-prioritize ni, i-focus ang pag-ilis og mga tubo kay para maagasan og tubig ato mga kigsuonan. Kay usaon man nimo pagluto, usaon panglugag. Usaon yung paghugas plato, paligo, no, kung way tubig. Kung nga kinahanglan gini i-prioritize gining tubig og kuryente. O lagi, manamoy kwarta diha, paasa mo itubig. Paasa mo ikuan ba? Kinahanglan ni i-prioritize. Akong balik ko na, kining ayuda dapat wa ni pili-pili kay kamutanan apektado. Kung itong panawagan sa mga LGU, pilita mo, arangan man na sila. Arangan lagi, asam sila palit.
Asam sila mamalit na aday tindahan nga abli na. Kung naamang gani, napalit na sad sa uban. Wala na sad sila mapalit, di ba? So di ta mamili inganing nga mga klase sa sitwasyon tanan nang inahanglan og tanan atong tagaan. Super Radio. Ano yung mga kapuso sa di pa ta mo tusunahan? Double S News Roundup. Super Radio Reports. Super Radio. Dawat ang report mga kapuso. Job fair nga ipahigayon unta ug mang adlawas Kapitolyo gikanselar. Super Lloyd, pasok! Super Radio. Gipahibaw ni Julius Choa ang in-charge o bango sa Provincial Employment Services Office kon Peso Capitol nga isibog ang maong local and overseas job fair inay og mga adlaw Sabado Oktubre 4 ug adlawng Domingo Oktubre 5 apan gisibog kini karong Oktubre 18 adlawng Sabado ug Oktubre 19 adlawng Domingo. Kini aron sa paghatag og higayon nga makakonsentrate sa kining pagpanghatag og ayuda ngadto sa mga biktima sa linog sa Northern Cebu sa nasayran. Nini maong local and overseas job fair matupan doon mga 10,000 ka mga trabaho ang nagpaabot gikan sa mga kompanya nga hayan mahatag ngadto sa mga mo-apply og trabaho. Kini si Lloyd Suarez sa GB Super Radio DYSS dapat totoo. Super Radio. Pana ginakop kay gingong nasakpan sa asawa nga dunay kuyog nga laing babay sa kondominium sa syudad. Super Decibel, pasok! Super Radio. Gipadakop ang sa usak asawa ang iyang bana ang gingong kakukanidang ini kay nasakpan niya sa kwarto sa usa ka condominium sa barangay Mamuno, syudad sa Subo kagahapon sa hapon ang asawa na gina 42 anyos ang iyang bana kay 51 anyos ang iyong babae ini kay 30 anyos ang mag-asawa taga barangay Subang Dako, Mandawi City ug ang gingong babae sa bana kay taga barangay Basak Pardo, syudad sa Subo. Nasayran nga dugay na matud pa nagduda ang asawa ng iyang bana dunay laing babae hinungdan ni gisundan niya kini dito sa kondominium diyon nasakpan sa tawang iyang bana ug ang matud pa babae niini hinungdan nga iyang gidakop ug nangayo kini og tabang sa kapalisan sa Mabolo Police Station 4 Cebu City Police Office. Gingong dugay na matud pang relasyon sa bana ug sa gingong babae niini apan wala man determinar kung kanus agyud gasugod kasong violence against women and children convulsy o concubinage ang ipasaka batok sa duha ka mga dinakpan. Chris Desni Padilla sa Jolly Super Radio DYSS dapat totoo. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Daghang salamat Super Lloyd Suarez ug Super Decibel Padilla sa inyuhang mga reports. Super Radio Weather News. Okay mga kapuso, alang sa update sa dagan sa panahon, narabagid tay bagyo karon, nasa ato ang linya Sir Joseph Merla sa pagkasamagta. Joseph, maayong hapon. Maayong hapon usab sa President Kim o sa itong mga sukintig paminaw. Ang latest with update para sa sunod nga 24 oras. Natong gibantayan nga si Bagyong Paulo nga ana sa severe tropical storm category na nani sa may West Philippine Sea. Ug sa ato ang latest na data, as of alas 4 sa hapon, ang sentro sa maong bagyo nahimutang ni diha sa coastal waters sa may Santa Cruz, Ilocos Sur. Aduna ni hangin doon sa sentro nga maabot og 110 kilometers per hour. Adunay gustiness o pagkusok-kusok sa hangin nga dili molapas sa 165 kilometers per hour. Naglihok ni pakasadpan amin ang kasadpan sa gipaspason na 35 kilometers per hour. Ug nagipuntay tropical cyclone wind signals nga giisa diha sa Luzon. Pinakataas is signal number 3. Apan diri sa Kabisayaan, lakip na ang probinsya sa Sugbo, wala ratay wind signals nga isa. The next 12 hours samtang nani sa kadagatan, posible pa ning mokusog ning maong bagyo o mobalik isip usa ka typhoon category sud sa 12 ka oras. O maglihok, padayong maglihok ni west-northwestward direction o pakasadpan amin ang kasadpan o posible makagawas na sa ang Philippine Area of Responsibility ugma sa buntag. Musod sa 24 oras, tungkol wala rin yung epekto diri sa Kabisayaan, ang tibok Visayas, lakip ng probinsya sa Sugbo, padayong makasinati aning generally fair weather condition o may timpo sa panahon. Gawas lang gihapon na ni mga panagsang pagpanagom, lubanan sa mga patak-patak o mga lumalabay na mga pagulan. Kagad na sa natin sa hapon o sa gabi, ngun man, sa isa buntag tungod ni sa mga localized thunderstorms. So far, karong mga orasa, natay ang mga pagulan diri sa Central Visayas,
is naa diri sa may habagatan northern portion diri sa may Bantayan Island. Gawasan ni watay lain nga gimonitor ng mga pagulan diri sa Central Visayas. Kintang sa tong hangin ug kadagatan ang tibuok Kabisayan adunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa habagatan silangan ngadto na sa habagatan. Watong kadagatan magpabiling malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod wala ra tay di isa nga gale warnings. Sa Cebu atong dagat motaog ni sa alas 10:53 sa gabi nga nigilawmon nga 1.0 meter ug mohuna sa alas 2:44 sa tuwang gabi nga nigimabon nga 0.8 meters. At ang temperatura 25 to 32 degrees Celsius atong haring adlaw misalog ka ganina alas 5:33 sa hapon. Ug mga latest diri sa buhatan sa Pagasamactan, Visayas del Oeste, si Joseph Merlas, maayong gabi. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon pinagi ni Sir Joseph Merla sa Pagasamactan mo'y nagtapos sa first portion ng atong tulumanon sa Double S News Roundup. Sa di pa taon tusunahan mag Double S News Roundup. Okay mga kapuso, balik na diri sa to ang tulumanon sa Double S News Roundup. Nagyapon, ini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote mga kapuso. Super Radio. Oy, ako dining i-shout out no si Jomer Pickett. Kaminaw karong mga oras sa DYTR sa Bohol. May pagpaminaw dia, boss. Kamusta ang Bohol? Super Radio. Ano yung mga kapuso dito maglangan, arita sa ito mga hisgotanan. Okay. So, karon I think grabe gyapon ang traffic dia sa Bohol area or sa Bugo area mga kapuso. Tungod ni ining sa kadaghan, no? Sa ato mga kigsuon gustong mutabang, daghang relief operations ang nihitabo karon. No, kining klase nga problema mga kapuso, ko ani siya kanang happy problem ni, no? Sa ni ka happy problem actually mga kapuso. Kay actually makahappy, no. Nalipay ko nga nagtan-aw sa Sugbo ba nga kana ganing kasagaran ilahan nagyong inisyatiba, no. Pagkakita sa ato mga didto man ato mga kaubanan naas media mga kapuso, no. Apil na punta si Super DSMA usa sa mga pinakauna na deploy dito sa Bugo City mga kapuso uban ni ka Super Pedro Pantonial. Ug sa dihang nagsugod na og posting nya nakita na sa publiko ang tinuod nga sitwasyon sa Bugo City, San Remigio, Daan Bantayan, Tabuelan, no? Tabogon, Borbon. Sa dihang napakita na sa mga kaubanan nato sa media ang tinuod nga sitwasyon, pila na mga namatay, na inadatugan. Murag automatic ba? Niandar ang bayanihan sa Cebu. No? Way daghang langan. Nagpahigayon dag mga donation drive, nagamot-amot ang mga estudyante, liman ka na. Mga estudyante mismo nagamot-amot. Ang ubang mga student, diadto din sa Kapitolyo kay gustong mutabang sa packing sa mga relief goods. Ang ubang estudyante ganin, diadto gid mismo sa Ground Zero sa Bugo City kay para mutabang sa tambalanan. Maskin estudyante pa lang sila. Wata nag-encourage kay kuyaw man po, kay ongoing pa man ang mga aftershocks mga kapuso. No, labi na sa mga student, kung mamahimo ay nalang sa adto diri mo sa syudad, no. Dai Kapitolyo nga ongoing pod ang relief operations dia, ang mga repacking sa mga goods. Mas makatabang mo dihang dapita, no. Padi pod mahamper ang operation sa Ground Zero mga kapuso. No, nindot kaayo tan-aon, no, ang bayanihan sa ato ang mga kaigsuunan. No? To the point nga ni traffic yung maayo ang Bugo. No, I hope nga magpabilin kini hangtod nga makabangon ang ato ang mga kaigsuunan ni anang mga dapita. No, I hope nga dili lang ni mao ang higayon, dili lang ni first week, second week, hangtod nga makabangon ang ato ang mga kaigsuunan diya sa Bugo City, Daan Bantayan, Tabuelan, Tabogon, Borbon, Medellin, San Remigio, ug uban pang mga apektado ni ining 6.9 magnitude nga linog. Pwede kusuga, no? Matod pas pag-asa
kusog siya kay mabaw manggod ang gigikanan. Katong sa Bohol Engineer 7.2. Inomdom man to 2013 pero ang gilawmon sa tectonic 12 kilometers. Kini 6.9 magnitude. Ang gilawmon 5 kilometers. Mabaw kaayo siya nga mabati gyud sa babaw ang kakusog sa 6.9. No? So kana lang. I hope nga magpabilin ang bayanihan spirit sa ato ang mga kaigsuonan. Bahala na ng traffic. Ang atua is makatabang ta. Pero kung dili gyud kaya ang traffic, pwede ra gid mo drop by sa Kapitolyo or bisan asa nga dagko nga baga institution mga kapuso nga nagpahigayon og donation drive hatag mo didto. No, Ginoon lang gyud magpasala mag-igo gid na. No? Indot kay tan-awon, tanaw ka sa video nga daghan ang mag-hazard adto sa ground zero. Unya laing panawagan din nato mga kapuso. Kay karon is ongoing man ang pagbangon. No, mao naman ni ang target karon sa Kapitolyo. Mana ang ato ang search and retrieval operation, search and rescue humana kay na account naman tanan. Naihap na ang tanan, nakita na kung kinsa tong mga tawhana nga na missing o kompleto na gid. No, sadly na mga namatay. Pero mana ang retrieval operations, gisirado na na-identify na tanan. Karon ang next move is ang pagbangon. No, unsaon na itong pagbawi? Ha? So karon sa mga naminaw, if nagplano mo, ayaw lang sad sa bugo. I think na hanok na tanan sa bugo. No? Daghan na ang nahatagan sa bugo. Ay, dili pa sa hinoon ko sure, pero basin naa sa bugo LGU. Pero naapat ay mga laing LGU magud mga kapusong apektado. Natay daan bantayan. Natay tabugon. Announce sa tus mayor dito, nag-post in town, wa sila tubig. Ubang pang mga LGU sa Medellin. If naamoy kaugalingong sakinan niya, kamo mismo muadto sa ground zero, hapit mo ang mga dapita, kinaapay mga kaigsuonan, nga in town malili. Ang LGU, magod na problema sa logistics. Mo ni klaro. Ha? Murang uban, reklamo nga nung wala pa ni mahatod, nga nung wala ni gipanghatagan, problemado kaayo ang LGU sa logistics. Mo ni tinuod. Guba nga mga taytayan, guba nga mga karsada. Di sa pwede ka na ganing usahon og karga, isakay og 10-wheeler truck, di pwede. Kargahan na ni mga tubig, relief goods, di pwede. Di kadaog ang taytayan. So, ako ang nadungog is by barangay nila. Barangay so-and-so, kuhaan ni inyong goods, kamoy hatag. Giing ana na lang, medyo efficient, pero medyo langay pod. No, unlike anang kargahon og usa ka goods, i-drop by lang sa mga barangay, dunganon og karga ihatod maglisod man. Problema man ang logistics. No, usap po na sa mga gipangitaan ro og paagi. No? Mo bitaw tong nagsuggest na uban helicopter na lang na, no, gamiton tatong gipang freeze ni Zaldico. Hala. Total wa ta kay asa to gikan. Hala. Kato kabuok iyang eroplano insinan nabo to helicopter ato lang tong gamiton. Hala. Mabito takibaw asa nagikan kanang aeroplanoha or kanang helikoptera. Bitaw? So, anto sa tagamay sa atong mga kiigsuonan nga naay sakinan, mahimo mo kamo lang mismo may muhatod. Kato akong gipang mention dili lang sa Bugo City, sa lain pong mga LGUs mga kapuso. Nagampag nang inahanglan og tabang labi na itong mga mountainous area na dili kasaka ang kuan, no? So kana lang manghinaot ko, nindot kayo tanawon ang Cebu karon, no? Naay sa kuna pero ang kasing-kasing sa mga Sugboanon ni gawas gyud kung unsa ka matinabangon ang usa ka Sugboanon. No? Nalipay ko kay way nangita sa maskin kinsang opisyal. Hala. Ba, engineer? No, nindot kayo na way nangita ni so and so asa naman to si kuan, asa naman to? Automatic nga to ang mga Sugboanon sa diyang nakita nila nga grabe ng kadaot, sila mismo ni Barog niadto sa tindahan, namalit sa mga pagkaon og tubig, gipadala sa mga apektado. Way daghang pangutana, way pananghid. Ditso. No, nindot kita noon. Panginaot ko nga, dili lang ni karon lang nga semana, tabangan na to sila. Hangtod nga, ma-okay, makabangon sa ilang kaugalingong mga tiil, ang kining mga kaigsuunan na to. Nga, na-damage ang ilang mga panimalay, no, apektado ni ining 6.9 magnitude nga linog mga kapuso des Bugo City ug tapad pa
nga mga barangay or tapad pa nga mga local government unit, mga LGU, lungsod, mga kapuso. I think og mga adlaw ablihan ng 10 City. Mari balik si DPWH Secretary Vince Dizon. As per info mga kapuso, si Secretary Vince mo imangulos pag-open ng 10 City. No, kinahanglan man ni kay ato mga kaigsuonan ito nang hadlok pa. Mubalik sila ang panimay, liman ka na, 4,000 ka mga aftershocks. Maskin ako siguro na ako dito, di ko matug sa amo. No, kuya man, kay from time to time, muuyog raman. Normal siya tanawon para nahug na siya nga normal sa mga tao dito sa Ground Zero, sa Bugo City, sa epicenter. Kahit lag-uyog. Mga tao, di na hinuon makulbaan, basta wala lang sila sud sila ang balay. Pagtanda ko, nagtrapal na lang yung taon engineer. Manglingkod na lang dia, mangyaka na lang sa kanang karsada. Problema nila ron, one. Tabi na karon nga natay bagyo. Istorya po na to si Alkiblat, engineer Alkiblat mga kapus. Maayo na lang ganito, okay, pahuma na ang habagat. Pa-transition na, so dili kay ta maapektuhan sa bagyo. Pero naagya po yung mga pag-uwan mga kapuso, nga maoy makahatag o ga problema sa itong mga kaigsuunan nga di gustong muli silang tagsa-tagsa kapag panimay. So kung namoy mga tent, trapal, ako kinagtabang mga kapuso sa itong mga kaigsuunan. So ang kanang mga sinina, ayaw lang sana, dili na siya priority. Kinapo may mga sinina itong mga kaigsuunan. Naaraman sila yung magamit. Ang kanang lang trapal, tent, tubig o pagkaon. O na kinahanglanon karon sa itong mga kaigsuunan. Samtang ongoing ang rebuilding sa ilahang mga lugar. Anyway mga kapuso, hindi pa tamo tusunahan. Palutson sa tari, ang ato. News Roundup. Nangayo og update si Felix Alcontin. Mayang gabi is dyan. Ngayon ko situation sa traffic sa Perjan. Kaya ito may ugma maghatod og goods sa Bourbon. Kaya wala dyan daw na abot. Kaya halos tanan sa Bugo ang ayuda. Tapos Felix Alcontin, mas maayog mo sayo gid mo. No, if plano mong muadto. Sayo mo mugikan para di mo maabtan sa traffic. Kaya ang sunod din yung kontra na mga truck, mga if mabuntagan gid mo, mga dagkong truck, no, nga gikan sa lain lugar, gikan sa laing mga private individual, mao na inyong masugatan. So kana medyo kuan lang. Traffic siya basta maabtan magbuntag. Pero kana advice is adto mo og kadlawon. Unya dala mo sa inyong kaugalingong pagkaon sir Boss Felix. Kay wala kaayo mapalitan sa dapit sa Bugo City ug tapad nga mga areas kay wala pa magud sila kay tubig. So pagbaon lang mo daan kay para di pud mo magutman. Customer fee may pagpaminaw Eugenio Tagsip. Ayo Michelle Badiascar ka. Dili pili-pilion kay naata kasubanan kana gitagana sa mga biktima. O gyud na Ma'am Atos tumimbang dapat way pili kay igo man trans bagyo may mulihay ng bagyo o kanang linog. Di na mulihay ang linog sa mga adunahan, mga naikwarta og di. Ana na haros kamunggay na. So ihatag ang mga ayuda sa tanan. If naay pa'y nanginahanglan, then additionalan. Ana gid unta to. Kung mag-prioritize ya. Giun sa man ninyo pagkahibaw nga kanang mga tan-aw ninyo adunahan nanin makaon yang dapita. Nakasud mo sa ilang balay. Una diya nga di na pwede pili-pili unay dapat walay priority tanan tagaan. Kung naay nagkuwang or kinahanglan pa dungagan, atong dungagan. Kay mahog man gud ang ubang LGU. Oy priority na to ni mga kuan ha kining uban. Kato ding mga gitan-aw ninyo nga naay dagkong balay. Yun sa ninyo pag-ima kung natin makaon. Wa may tubig. Wa may baligya sa gawas. Diba? Hatagi tanan ayaw man ang pili-pili. Eh, di na mulihay ang linog. Tanan na igo. Alan na kanyada, munta pilion kay tanan man na apektuhan sa linog. Di biya lalim, ingana po rin sa Bohol paglinog atong 2013. Kana, mayon tanan. Dapat dili pilion, ha? Kung inyo nang pilion, padi na lang mo manghatag. Boss Dennis Cabrera, dyan basta katalagman kitang tanan way pili, maog yun. Di dapat na mamili. Naku ang kuan sa LGU. Melcar na Basol,
Aberilla Benjamin. Good evening, Super Jan. Shout out day ko sa akong amigo nga si Nelo Acogino Aguelo from Aberilla Benjamin. Umano sa Hindang Leyte. May pagpaminaw. Boss Frank Oga. Kada mga nalambigit sa flood control. Pangayuan tanag 100 million aron itabang sa mga biktima sa linog. Takiba, Boss Frank, ang uban itabang na. Atong mga nalambigit sa flood control, ang uban itabang na. Bitaw eh. Bitaw nga mga substandard nga karsada. Kita ang mga mo iniglinog engineer. Eh, na may uban tarong. Nasi uban di. So, may uban na ukang. Nasi uban nga lig-on pa man tanan. Kita gini mo ang substandard sa dili, substandard nga karsada diha. Hala. If makaadto mo, makasaksigid mo, lang anong nakuhaan mo ni? Dito sa unahan, wak mo lagi ni maukang. Hala. Pikas na ikabilya, dito sa unahan, wak lagi. Hala. Na mo, backfire lagi na kung inyong kurakoton ang pundo. Ay, nako, ino yung mga kapuso, nagintay igong oras dari sa ito ang tulumanon sa Double S News Run. Sige po, ini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan. Super Jan Kimbote at 24 oras mo, sunod na. Mayong gabi mga kapuso, dagang salamat mga kapuso, dapat totoo.